What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV News and Current Issues. Today is September 10, 2023, araw ng linggo. Tayo'y mag-update dito sa Moriones. Kasalukuyang update dahil marami ang naghihintay kung ano na ang nangyari sa Maynila. Doon sa previous na upload natin, banggit natin na hindi na nga pinapasama yung mga Manila vlogger doon sa Manila clearing operation sa kadahilanan na walang makapagsabi. So kung meron kang haka-haka, kuro-kuro lang, haka-haka, hindi na maibig sabihin na ninira tayo, kindly comment down below yung naiisip kong dahilan bakit nga pa hindi na pinapasama yung mga Manila vlogger sa clearing operation ng Maynila. Umabuso ba tayo mga vlogger? O ano ba? Diba? So maraming dahilan ng pwede, bagamat hindi tayo binigyan ng valid reason. Ito ay balita ko lang So baka mamaya meron naman talagang dahilan na binigay sa kanila, hindi lang natin alam. Haka-haka lang natin ito. At ayon lang sa ating narinig na ipinagbabawal na nga sila o hindi na sila pinapasama. Hindi natin alam kung bawal talaga o hindi sila pinapasama o ano man, no? Kaya ito ang gagawin natin ngayon ay Manila update sa mga nangyayari sa Maynila. Sama mo na dyan yung mga current issues, mga political, mga government issues natin, yung sa mga aabangan natin at aantabayanan natin, pati na rin yung mga pangyayari sa kuna, sunog, baha, bagyo, weather dito, mga current issues. Samahan nyo ang Joe Malone Work Travel, Joe Malone TV pala. Hindi pa ako sanay, binago na kasi yung channel natin. So nag-rebrand na tayo after 4 years o 5 years from Joe Malone Work Travel to Joe Malone TV News and Current Issues. Kaya asahan nyo na magkakaroon tayo ng coverage sa national. Kaya natin yan. Kahit na marami tayong channel na hinahawakan, magagawa natin yan. Iikot tayo sa Tondo, District 1, at alamin natin yung mga current issues o yung mga update dito. Ito yung Plaza Moriones, Magkakaroon din tayo ng mga walk tour para doon sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng motor. Ito na yung Moriones Street. Ito yung Moriones Plaza. Turo ko sa inyo kung saan ako lumaki. Kaya ako nasabi na laki Maynila ako. Doon sa Sunbase Street. Ngayon, Nicolas Zamora na. Yun, nakikita nyo yung katabi na itong building na to na blue. Yung unang tindahan, yung may gate na blue. Yun, doon kami. Diyan ako lumaki. Katapat namin kalsada, kaya hindi kami nakakapaglaro sa labas kasi nga ang daming dumadaan na sasakyan. Tapos ito yung King's Palace Lodge. Yan yung dating PI Hotel o yung Paquito Hotel. Ito na yung Moriones. Bababain natin to minsan, bigyan natin kayo na update, pero ikutan muna natin itong Moriones Street, no? Sana naman pati yung pag-vlog sa Maynila update hindi na rin huwag ipagbawal. Dahil alam nyo, binitawan ko na actually. Binitawan ko na itong Maynila doon sa mga previous na ano natin, di ba? Ang ilang buwan
umabot atang taon na wala akong upload sa Maynila. Kasi binitawan ko na to. Kaso recently, na-realize ko na parang ayokong masayang yung pagod namin as vlogger no? Ayokong Manila pa rin ako Parang Maynila pa rin ako. Parang gusto ko pa rin dito ako sa Maynila magtatrabaho. Sinabi ko nga yan kay Ibay yung ating iniidolo na si Police Lieutenant Colonel Ibay na doon na tayo lumiko sa kabila na ayokong bitawan eto nga Maynila. Sabi ko kung magsisilbi pa rin ako sa Maynila pa rin. Pero syempre hindi natin maiiwasan na mag-update sa ibang lugar. Ayoko naman kasi na limitahan lang yung kaya natin gawin. So mag-update tayo sa ibang lugar, mag-update din tayo sa Maynila. So patuloy pa rin ang inyong lingkod, Joe Malone TV, sa pag-update dito sa Maynila. Sana lang huwag tayong pagbawalan dahil ito na yung ating lungsod na kinalakihan at ating minahal ng ilang taon, ilang dekada. Kaya ito na talaga yung gusto kong trabahuin ito Maynila. Yun, so nakaikot na tayo rito sa dulo ng Moriones. Ayan yung Santo Niño Street. Tapos ito yung Kagitingan. Ito yan yung madalas natin pinapasok nila General Sukat. Siyempre asahan nyo masikip pa rin yan. Silip yung Bandamakmak pa rin yung mga pedicab. Tapos yung Mitki Street. Ayan. Tapos syempre yung Kasipagan. Tapos hindi mawawala syempre yung Wagas. Naging memorable sa atin itong Wagas Street na to. Dahil marami tayong tropa dyan, mga boss. Moriones Street, itong binabagtas natin para bibigay ng Manila Update. September 10, 2023, araw ng linggo dito sa Pilipinas. Kaya yung mga dating nanonood sa Joe Malone TV, Joe Malone Work Travel o Joe Malone TV, ito na yung ating ina-update ngayon, no? So malaki yung ating coverage, malaki pa yung ating sasakupin. Ikot tayo rito, malaki pa yung i-update natin at marami pa tayong tatrabahuhin dito sa Maynila. Ito na yung kilalang Mary Johnson. Pa-comment naman dyan sa baba kung anong tawag nating mga tiga-tondo dito sa Mary Johnson. Sige nga, kung tiga-tondo ka nga talaga, anong tawag natin dito sa Mary Johnson na to? Maganda ka na yan. Comment down below kung ano yung mga biruan natin noon dyan sa Mary Johnson na yan. Clue natin letter M pa rin naman. Tapos syempre yung Precinct 2 Station 2, yan no. Kung di ako nagkakamali dyan, nakadestino ang ating Police Lieutenant Colonel John Ibay dyan sa 2. Tapos syempre yung simbahan ng Tondo. May mass ngayon kasi linggo Sa ikalabing-4 ng Setyembre, ayan, no? Narinig niyo ba? Ng pagtatampo sa krus na banal. Maaari po ninyong gawin ang inyong mga Kristino para sa pagbabagpas. Ito yung Plaza Hernandez, ginagawa Ito. Ang pagbibigay ng pag-ito ng Nakakita pa tayo ng isang ating masugid na pan. Ikot tayo sa Ilaya. Ayan o, ito yung dating nililikuan ng Ilaya di ba? Ang tatandaan nyo. Sinarado na kasi nila. Tapos ito yung school ko, Holy Child Catholic School. Since 1980s. Hindi, ng mga 87, mga ganun. Yan ang eskwelahan natin. Holy Child. Pero nag-high school ako sa Raha, Soliman. Tapos yung kalahati ng high school ko, doon na sa Valenzuela, natira na kami ng Valenzuela. Kaya kung mapapansin nyo, ang laki-laking kalye. Ang dami kong lugar na napuntahan. Napunta rin ako ng Las Piñas, natira din ako doon. Kaya talagang laking kalye ang inyong lingkod, Joe Malone TV.
Medyo matraffic na rito kasi palengke. Palengke ng Padre Rada itong binabagtas natin sa Ilaya. Kaya talagang asahan mo na medyo ganito yung datingan. Alam nyo yung ganyang electric fan, tipid daw yan. Ang problema lang, marami akong nababalitaan na sumasabog. Kasi nga maliit yung motor. So pag na-overheat, naiinit yung motor, pumuputok. Pero kung mga saglit-saglitan lang siguro, pwede na yan. Yan ang gamit ko sa bahay pero yung declip. Yung declip ang gamit natin. Approaching Padre Rada kasi tayo eh. Yung palengke. Ayan ang Padre Rada. So marami na mamalengke linggo. Kaya saan mo na yung traffic. Tapos syempre Ilaya pa rin. Dito na tayo sa Padre Rada. Ito yung mga lugar na dating kiniklearing natin. So yun mga kayon, paki-comment naman dyan kung ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit pinagbabawal na yung mga vlogger na Manila vlogger sumama sa mga clearing operation sa Maynila. So bigyan nyo naman ako ng kuro-kuro o mga ano ba talaga ang nangyari, kung mabuso pa talaga ang mga vlogger o merong something fishy na nangyayari. Hindi natin alam, wala tayo sa kasalukuyang wala tayo sa sitwasyon para magsalita ng ganito, pero siguro naman sa opinion sa mga kuro-kuro meron tayong karapatan. Okay, paki-comment dyan mga kayon kung ano yung mga tingin nyo kung bakit pinagbabawal na Manila vlogger. Sana yung mga pag-update sa Maynila hindi naman ipagbawal, kasi marami tayong mga viewers at mga audiences abroad, pati na rin dito sa Maynila, na gusto malaman kung ano yung nangyayari dito sa Kamaynilaan. Asahan nyo na magkakaroon pa tayo ng mga latest upload, latest Manila upload sa mga nangyayari dito sa Maynila at pati na rin sa national government natin. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.